Ka-Express, ngayong gabi na ang pinakahinihintay, Gilas Pilipinas, laban sa New Zealand sa isang do-or-die game para sa Asia Cup 2025. Kung matalo ang Pilipinas, tuluyan na silang malaglag mula sa group stage. Pero kung mananalo kontra New Zealand, may tsansa pa tayong makatop sa Group D at makausad patungong quarterfinals. Mula sa pagkatalo kontra Chinese Taipei, hawak ng Gilas ang 0-1 record. Pero dahil sa pagkatalo rin ng Iraq sa New Zealand, bukas pa ang pinto para sa Gilas basta't makuha nila ang panalo mamaya. Magiging triple tie ang Group D, 1-1 bawat isa, at papasok ang Gilas kung kaya nilang lampasan sa point differential ang Chinese Taipei at Iraq. Sina Kevin Kiambao at Justin Brownlee ang inaasahang mamuno para sa Gilas. Si KQ na bumida kontra Chinese Taipei ay kailangang muling mag-deliver. Si Justin Brownlee naman na dahang-dahang bumabalik sa forma ay crucial ang leadership at veteran presence sa late game possessions. Isang malinis na laro mula sa dalawa ang posibleng magpanalo sa bansa. At narito ang live stream details kung saan pwede nating makita ang laro. Signal Play at Pilipinas Live, official local partners, Courtside 1891 for global access. At maglalagay rin tayo ng live streaming link sa comment section. Paki-check lang po. At ang match time, August 7, 11 p.m. Philippine time. Hindi lang ito basta laban, eto na ang huling pagkakataon ng Gilas para manatiling buhay sa torneo. Ang buong bansa nakaabang at matinding dakbakan ang harapin ng Gilas Pilipinas ngayong gabi kontra New Zealand sa group stage ng FIBA Asia Cup 2025. Ito ay hindi lang basta laro, isang do-or-die matchup ang magtatakda kung makakapasok pa ang Gilas sa susunod na round, outright sa quarterfinals o dadaan pa sa playoffs. Matapos ang pagkatalo sa Chinese Taipei, nalagay sa alanganin ang Gilas, dapat lang makuha ng Gilas ang panalo kontra New Zealand at kontra Iraq upang makuha ang top spot sa Group D. So ibig sabihin, kung makakalusot ang Gilas laban sa New Zealand at may sapat na point differential, posibleng sila pa ang manguna sa Group D. Ang bigat ng hamon, pero may armas ang Pilipinas. Kevin Kiambao at Justin Brownlee, silang dalawa ang inaasahang magtatayo ng bandera ng bansa. Matapos ang impresibong performance ni KQ sa nakaraang laro, siya ngayon ang bagong spark ng team. Si JB naman ay patuloy na lumalaban kahit kulang pa sa kondisyon at siya pa rin ang leader ng Gilas sa clutch moments. New Zealand, bagamat walang NBA-level talent sa ngayon, ay kilala sa kanilang physical defense, structured offense at disciplined execution. Kaya't kailangang magpakita ang Gilas ng agresibong simula upang hindi na maulit ang pattern ng slow starts na naging problema sa nakaraang mga laban. Mamayang alas 11 ng gabi, lalaban ng Gilas, hindi lang para sa tsansa ng titulo, kundi para sa karangalan ng bansa. Sa harap ng do-or-die game kontra New Zealand, dalawang pangalan ang hindi pwedeng mawala sa starting five ng Gilas Pilipinas, Kevin Kiambao and Justin Brownlee. Para kay KQ, sapat na ang ipinakita niya kontra Chinese Taipei para patunayan na handa na siyang maging mukha ng bagong Gilas. Hindi lang siya scorer, siya rin ang nagbigay ng composure, playmaking at basketball IQ na madalas kulang sa team sa pressure situations. Sa bawat pasa, fake at tira ni KQ, ramdam ang kontrol. Kaya't kung gusto ng Gilas ng magandang simula kontra New Zealand, dapat si Kevin Kiambao ang mag-set ng tuno mula umpisa. Pero kahit gaano ka-promising si Kevin, hindi pa rin mapapalitan ang puso at tapang ni Justin Brownlee. Kahit ramdam pa ang epekto ng injury at conditioning, hindi siya bumibitaw. Siya ang nagdadala ng veteran calmness sa crunch time at sa mga laban na ganito kainit, ang karanasan ni JB sa mga big games ang maaring maging susi. Hindi na rin pwedeng ulitin ang slow start na nangyari kontra Chinese Taipei. Sa unang quarter pa lang, dapat sumabog na itong si Justin Brownlee sa opensiba. No more waiting for momentum, no more late game rallies. Kung gusto ng Gilas na sumabay sa physicality ng New Zealand, dapat unahin nila ang Kiwi defense gamit ang matalinong galaw at efficient scoring ng dalawang core players na ito. Kailangan ng Gilas ng identity at kung merong dalawang players na kayang buuin ito, yun ay sina Kevin Kiambao at Justin Brownlee. Kung meron ng pagkakataon na hindi pwedeng magkamali ang Gilas sa pagpili ng first five, eto na yon. Laban sa New Zealand, kailangan ang perfect combination ng size, experience at system fit, lalo na't do or die ang labang ito para sa tsansang makapasok sa knockout round at itop ang Group D. Unang-una sa listahan, Scottie Thompson, hindi man siya ang top scorer, siya ang pinaka-importanting front guard sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa lahat ng players, si Scottie ang may pinakamalalim na pagkaintindi sa triangle offense. Hindi lang siya facilitator, siya rin ang glue guy na nagbibigay ng hustle, rebounds at extra possessions
At sa ganitong klaseng laban, utak at disiplina ang puhunan. Kevin Kimbao deserves to start, no question. Huwag na nating sayangin ang una at ikalawang quarter kung kailan kaya niyang makontrol ang tempo. Sa Chinese Taipei game, nakita ng buong mundo na game changer siya pag nasa loob. Kung gusto mong magapan ang pagbagsak ng momentum, isapak na agad si KQ. At kasama niya dapat sa front court sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Sa dami ng malalaki ng New Zealand, hindi na pwedeng pa small ball ang Gilas. Kailangan natin ng twin tower presence para sa depensa, rebounding at rim protection. Si AJ Edo ang enforcer, si Junmar Fajardo ang post anchor. Walang makakatibag yan kung parehong healthy. At syempre, Justin Brownlee, alam na natin ang kwento. Pagpagod, hindi epektibo, kaya ang solusyon, simulan agad. Ito din na sa first quarter. Hayaan siyang mag-init at ilayo agad ang Gilas sa early deficit na laging problema ng team. Wala ng oras mag-antay pa, wala ng room for second half heroics. Simula pa lang, dapat apoy na. Ang kombinasyong Scotty, JB, KQ, AJ, Junmar ay hindi lang pinakamalalakas individually, ito rin ang pinakamalapit sa ideal Gilas identity. May sistema, may puso, may size. At kung ito ang ipupuslit ni Coach Tim Cone bilang starting five, baka ito na ang persang gugulat sa buong FIBA Asia Cup. Ito na ang sandaling matagal nang hinihintay. Isang do-or-die matchup para sa Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Hindi lang ito basta laro, ito ang magsasabi kung aakyat ang Pilipinas sa knockout round bilang top seed sa Group D o kung mauuwi sa malaking kabiguan ang kampanya ng bagong Gilas core. Lahat ng pinagpaguran sa ensayo, lahat ng sakripisyo ng coaching staff, at lahat ng paniniwala ng milyong-milyong fans nakasalalay sa 40 minutes na bakbakan. Hindi na pwedeng ulitin ang parehong pattern. Mabagal na simula, tapos hahabol sa dulo. Sa ilalim ni Coach Tim, dapat matuto na ang Gilas. Kaya't mahalaga ang pagpili ng tamang first five, hindi lang base sa pangalan, kundi sa kung sino ang kayang magbigay ng early momentum. Justin Brownlee needs to be aggressive from the opening tip, habang si Kevin Kimbao ay kailangang gamitin sa kanyang prime minutes. Huwag nang hintayin uminit pa siya sa bench. Scotty Thompson should continue to lead with poise. AJ Edo must be the enforcer inside. And Junmar should bully his way to the paint. Sa limang ito, nakasalalay ang stability, versatility at identity ng Gilas, lalo na laban sa isang physical at well-coached team gaya ng New Zealand. Milyon-milyon ang nanonood, buong bansa ay nakasubaybay, at kasaysayan ang nasa likod ng bawat possession. Kung kailan pinakamahirap, doon lumalabas ang tunay na tapang. Kaya ngayong gabi, panalangin ng bawat Pinoy ay isa, ipakita ng Gilas ang pusong palaban at disiplina ng sistema at ang Gilas na isang bansang ayaw magpatalo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.